And so recap natin yung topic last time. Pinag-usapan natin yung beams, tama ba? Yung flexural members. Okay, nag-discuss natin kung paano kina-calculate yung capacity ng flexural members. Paano yun? Sabi natin, una, alamin mo kung siya ay compact, non-compact, or slender. Depende doon sa kanyang width to thickness ratio. Meron kang width to thickness ratio ng flange, meron kang web to thickness ratio ng web. Diba? Pero sabi natin, kung web na standard section, matic, compact. Walang standard section na ang web ay non-compact or slender. Okay, yun yung point 1. Point 2, okay, ang flange pwedeng maging non-compact pero hindi pwedeng maging slender kung standard shape siya. Bakit? Kasi ginawa yung mga standard shape in a way na wala kang makakompute na slender. Ang tanong, kailan siya magiging slender? Okay, magiging slender siya kapag built up yung shape kasi ikaw yung nag-decide doon, but there is a chance na yung ratio mo is lalagpas doon sa limit na nakaset ng code. Okay, dun lang. Pero since wala naman tayong gagawing build up, walang ganun. Okay, kung mag-build up man, yung normal na procedure lang din, na pinagkaiba lang is that hindi standard yung numbers na ibibigay. Okay, pero kadalasan naman sa binibigay ko mga standard shape yan. Okay, next, kapag ka nakuha mo na kung compact or non-compact, ano naman ngayon? Okay, kung compact, sabi natin, ibig sabihin nun, ayos yung shape, no? Kapag compact, walang chance na magkaroon siya ng flange local buckling. Bakit flange lang ulit? Kasi flange lang ang pwedeng non-compact. Yung web, hindi. Okay, matic yun, compact yun. Okay, yung flange lang check natin. Kaya kung papansin mo sa solution, wala tayong web local backlink na tinecheck. Diba? Kasi matic, compact ang web. Yung flange lang pinag-uusapan natin. Kung compact, walang flange local. Kung non-compact, yun yung pwede mag-flange local backlink. Pag nag-flange local backlink, di ba, may formula lang doon. Ang itsura ng formula ay yung parang interpolation. Pinagkaiba is that yung LB, LR, LP, magiging magiging lambda. Okay, yun lang. Pero yung format parehas lang. Okay? Ngayon, yun yung unang condition. Yun ay para sa local failure. Okay? Next condition is para sa overall failure. Ano yung mga options mo? Pwede siyang mag-fail by plastic, yung plastic failure, yung magkakaroon ng plastic hinge, yung plastic moment ng capacity. Pwedeng inelastic LTB. Pwedeng elastic LTB. So, tatlo. So, tatlo yun. Meron kang dalawang limit, di ba? Kung mas mababa siya doon sa LP, sabihin, limit plastic, mas mababa sa limit ng plastic moment na kaya niya kunin. Pag lumagpas siya doon, magkakaroon ka na ng inelastic. As inelastic tuloy. Magkakaroon ka na ng lateral torsional buckling. Ang tanong is anong type? Kung mas mababa doon sa LR, kung mas mababa, inelastic. Kung lalagpas, elastic. Depende sa condition, meron kang formula na gagamitin. Yung formula, syempre, wala na tayong magagawa doon, di ba? Sasauluhin mo yun, pero sabi natin, pwede mo i-simplify. Hindi lang natin ma-derive, pero pwede mo i-simplify. Tama? May mga shortcut tayo, yung nasabi nyo, pwede natin store sa A, pwede mo store sa B, para konti yung itatype mo. Okay? Bukod doon, direct solve na lang. Yun lang, simple lang. Yun na yung pinaka-summary. Okay, kung titingnan mo yung solution, kapag sinulat mo na yung problem set mo, makikita mo mahaba talaga siya. Okay, mahaba kasi ang daming formula, ang haba, di ba? Pero kung titingnan mo yung overview ng steps, mabilis lang, tama ba? If else lang. Dalawang mode of failure, local, overall. Okay, sa local, tingnan mo kung compact or non-compact. Kung non-compact, may additional checking. Kung wala, edi wala na. Di ba? Diretso ka na ng overall failure. Di ba? Tapos overall failure, may tatlong formula. Ano din yung masatisfy mo? Yun lang. Tapos gamitin mo yung corresponding formula. Ganun na siya kasimple. Okay? Bukod doon, meron tayong sharing. Sabi natin sharing, ganun lang din. Di ba? Sa sharing, meron kang mga limits lang din. Tapos, ano magbabago doon? Sabi natin sharing force is ano daw? A stress area. Tapos may factor CV. Ano stress niya? Sabi, 60% ang yielding. So, 0.6 FY. Okay, yung area ay, sabi natin, yung gumagana lang ay yung web. Okay, so area ng web. Okay, tapos yung CV. Ngayon ano yung CV? Depende doon sa value. Di ba? May value na chinecheck. Yung width to thickness ratio ng web. Okay? Kung less than, edi may formula, ay may nakalagay doon, 1. Okay, very good. Pag lumagpas doon sa lower limit, di ba? May formula doon. Tapos pag lumagpas doon sa isa pang limit, may formula ulit. So basically, gagamitin mo lang yung formula. Okay? Tapos may nakalagay doon, naalala mo yung may KV. Sabi, KV laging 5. Kasi sabi, 5 siya kung siya ay less than 260. Pero sabi, lagi din naman siyang less than 260. Ayun yun. Kaya laging 5 sa calculation natin. Kung titingnan mo yung bagong code, actually nag-iiba-iba na siya. Okay? Pero dito sa discussion natin, since yun lang diniscuss natin, 5, yun lang muna yung kailangan mo tandaan sa ngayon. Okay? Siyempre yung code nagbabago yan, nag-evolve yan. Pero yung latest code na pinag-uusapan natin dito, at least doon, constant pa na 5 lang siya. Okay? So yun lang muna kailangan mo tandaan.
Okay, ano pa? Yun na, so simple lang yung shear, di ba? Next is yung deflection. Paano yung deflection? Sabi natin, ano lang yun, yung parang normal na mechanics mo. Okay, ang tanong lang, saan mo siya kino-compare? Di ba may mga levels ka ng loading? Meron kang loading na factored, meron kang loading na service. Sabi natin, ang deflection ay serviceability limit state. Okay, so meaning, service levels ang pinag-uusapan. Pag binigyan ka ng loading, hindi mo siya kailangan i-factor. Okay, dead and live lang. Okay, ngayon ang sabi, okay, ang steel ay mostly hollow. So kung mostly hollow siya, 'di ba? Kung ikukumpara mo sa reinforced concrete, so mas malaki ang moment of inertia ng concrete kasi BH cube 'yun eh, 'di ba? BH cube over 12 na solid section. Ang steel mostly hollow 'yan eh, 'di ba? So may web ka lang, may flange, ang liit lang noon kumpara sa empty area. So since generally maliit ang area mo, anong nangyayari? Yung moment of inertia mo maliit lang din kumpara sa equivalent niya na ma-occupy ng RC, 'di ba? So dahil ganun, 'di ba, sabi ang mga steel madalas siyang tawag dito critical in terms of deflections. Okay, kaya sabi, kadalasan nangyayari is meron tayong ginagawang camber. Bakit? Kasi nga mas prone siya sa deflection. Ang tanong, ano yung pwede mong gawin para hindi siya masyadong mag-deflect, 'di ba? Sabi natin, pwede mong lakihan yung size, pero sayang naman kung lalakihan mo yung size para lang ma-cancel yung deflection. Okay, so ang sabi natin, imbis na lakihan mo yung size, which is pwede mong gawin, hindi natin sinabing bawal na. Pwede mong gawin, pero kung ayaw mo maglaki ng size, pwede mong i-camber. Okay, ang tanong na lang, ano yung pwede mong i-camber? Okay, so dagdagan lang natin yung details na na-discuss natin last time, no? Kunyari, ang limit mo ay 1.5 inch. Tapos yung total deflection mo due to dead end life is, say, kunyari ito yung yung L over 240. Okay, tapos yung L over 360 ay ano yun, nasa 1.0 yan kapag i-try mo. Okay, kunyari ganito. Okay, kunyari yung total deflection mo ay 1.85 inches. Kunyari ito yung total deflection due to dead end life. Okay, kung magka-camber ka, okay, ang sabi, pwede mo i-camber yung lalagpas. Okay, kunyari ganito, kunyari ang breakdown niya ay kunyari deflection due to dead ay say 1.0, para simple na lang. Tapos deflection due to life is 0.85. Okay, gawin lang natin mas detailed yung yung discussion. Pag pinagsama mo to, tama ba na ito yun? Okay, tama. Ngayon, pag pinagsama natin, lalagpas siya doon sa limit ng L over 240 na 1.5. So anong pwede mong gawin? Sabi, pwede mo daw i-camber. Ganong kalaki yung kailangan mo i-camber? Ang minimum na kailangan mo i-camber, pinakamaliit is at least 0.35. Bakit? Kasi total deflection mo 1.85, kailangan hindi ka lalagpas ng 1.5. So yung sobra, yun yung pinakamaliit na dapat mong i-camber. Dapat. Kasi kapag hindi mo to kinumber, lalagpas ka dito. Ba? Okay, ngayon ang tanong, ano naman yung pinakamalaki na pwede mong i-camber? Ano idea natin? Sabi natin, kapag nagka-camber tayo, ang in-offset natin is yung deflection due to what? Dead or live? Dead. Bakit dead? Kasi design mo siya na okay, very good. Hindi mo i-consider yung live. Kasi kapag kasama yung live load sa dineflect mo, di ba? Ang mangyari, kung walang live load, nakaganyan yan kapag wala nakapatong. Ayaw natin ng ganun. Sabi natin, acceptable naman yung mag-deflect siya pababa eh. Huwag lang sa sobra. Ang hindi acceptable, yung naka-deflect siya pataas. Mas malaking problema yun. Okay? So kung magkakaroon tayo ng deflection, minimum ito, ang maximum ay 1.0. I-offset mo lahat. Okay, ngayon, kapag ikaw ang nagde-design, anong pipiliin mo sa dalawa? Ikaw bahala. Okay, ikaw bahala. Ikaw yung magsiset eh. Okay, pwedeng gawin mo ito at least minimum, pero kunyari gusto mo additional factor of safety, pwede mong lakihan yung camber. Di ba? Para sa actual, mas maliit yung total deflection niya. Okay, ang pinagkaiba lang dito is, yun nga, pwede mo i-offset ng lahat. Di ba? Ito yung pinakamalaki na pwede mo i-offset. Ako, ito yung pinakamalaki pwede i-offset. Okay, so, ayun. Yeah. Okay lang. So, yun yung idea ng camber, no? Ang pwede mo lang i-offset is yung dead load and in-offset natin siya para kapag na-apply mo na yung dead load, so ang pinaka best case is ano siya, naka-deflection ng konti pa ba, okay lang, walang problema. Ibig sabihin, hindi mo fully kinumber yung dead loads, okay lang yun. Okay. Basta hindi siya lagpas doon sa total deflection. Okay, ayan. So, yun na yung pinakasama rin ng mga pinag-discuss natin last time. Okay, ano pa? Baka meron pa akong nalimutan. May tanong ka pa eh. Anong mga tanong? Wala na.
Sige. Pag may tanong kayo, pwede kayo magtanong, no? So discuss natin kapag may mga questions kayo, no? Okay, so dito na biaxial. Okay. Ang biaxial bending is ano yan? Ano ba ibig sabihin ng axial? Di ba axis? Okay, biaxial meaning two axis. Okay, dalawang axis. Nagbe-bend siya sa x-axis, nagbe-bend siya sa y-axis. Marunong ka na nung bending sa x-axis, di ba? Yun yung diniscuss natin last time, bending sa x-axis. Okay, bakit x-axis? Kasi, di ba, kapag ka nagdo-drawing tayo, ang general na orientation niya, nakatayo. Ito yung x-axis mo. Kaya, ang question kanina, palagi daw bang strong axis ang x? Yes. Palaging strong axis ang x. Bakit? Kasi pag nagdo-drawing ka, laging nakatayo yung dinodrawing. Di ba, kapag nagdo-drawing ka ng beam, hindi mo naman dinodrawing na nakaganyan. Diba? Kasi ang general understanding natin, pag nag-drawing ka, itatayo mo yan. Kunyari, I-beam. Pag nag-drawing ka ng I-beam, di ba, igaganyan mo siya ipapakita. Tapos property mo, ito yung depth. Hindi mo naman yung dinodrawing na nakaganyan eh. Ito yung standard presentation. Dahil ito yung standard presentation, ang standard presentation mo, ito yung x-axis, at yung x-axis, yung strong axis, ito yung mas malaki lagi na moment of inertia. Palagi yan. Okay? So, question is, palagi bang strong axis ang x? Yes. Ang tanong, lagi bang mag-govern ang strong axis? Depende. Kung compression, sabi natin, depende, di ba? Pag compression, K/R, depende. Depende sa combination ng L at ng R mo. Tsaka nung K, syempre yung K nagbabago, depende sa support condition. Okay, pero other than that, kunyari, value lang ng R, laging mas malakas ang X. In terms of I, inertia, laging mas malakas yung X, palaging ganun. Okay, pero yun nga, kapag nag-combine na ng ibang conditions, di ba? Kunyari, buckling, di ba? Yan, so ibang usapan na yun. Okay? So, laging mas malakas ang X kasi ganito yung orientation pag dinodrawing natin siya. Okay? Yan. So, ngayon, sabi dito, pag biaxial, mangyayari lang, magkakaroon lang dalawang bending, no? Ang tanong, bakit nangyayari yan? Okay, biaxial bending, of course, when a beam is subjected to a loading condition that produces bending sa dalawang axis, sa strong at sa weak, kumbaga nagsasabay. Okay, sa halimbawa ito, yung case dito na ang loading niya naka-incline. So kung naka-incline siya, 'di ba? Alam natin na doon sa mechanics mo, 'di ba? Pag nagko-consider ka ng force, pwede mo siya i-consider na naka-incline, 'di ba? Na isang buong incline, or para mas madali, pwede mong gawin i-divide mo siya into components. Naalala mo, 'di ba, kapag nakaganyan yan, hindi mo yan kino-consider na ganyan, 'di ba? Diba? Ginagawa mo yung nakaganyan, na nakaganyan. Yeah, meron kang vertical component, may horizontal component ka, tapos ini-analyze mo siya individually. Okay, yung vertical component niyan, yun yung magkukos ng bending sa strong axis, pababa. Okay, tapos yung horizontal component, yun yung magkukos ng bending sa weak axis, patagilid. Okay, so bending about y naman yun. Okay, so yun yung sinasabi dito. Okay, sa case na to, the load passes through the shear center of the cross-section. No? The shear center is that point through which kapag kayong load mo ay dumaan doon, ang mangyayari, walang twisting. Okay? Walang twisting. So dito ang assumption is diretso siya doon. Okay, mamaya pag-usapan natin paano kapag hindi siya nag-act sa shear center. Okay? And so dito muna, no, sabi dito, the location of the shear center for several common cross sections is shown in figure A. And so ito yung shapes, no. And so andito yung mga position ng cross section ng mga shear center yung nakalagay sa bilog. Okay, sabi kapag yung force ay nag-act doon sa location ng shear center, walang torsion na nangyayari. Okay, mamaya explain natin in detail yung torsion, no? Okay, sabi dito, the shear center is always located on an axis of symmetry, no? Thus, the shear center will be at the centroid of the cross-section with two axes of symmetry. So, nandun daw siya sa axis of symmetry. So, kung symmetrical siya sa x and y, katulad ng I-beam mo, nandun lang siya sa gitna. Yun siya sabi niya. Shear center ay nasa gitna. Pero, halimbawa, yung may geared shape, katulad ng C, okay, yung shear center niya ay nandoon sa labas. Okay, nandoon sa labas. Okay, and ito ay meron siyang property sa properties table. Yun yung E0. Okay, nasa table yun. No? So, gagamitin na lang natin if ever kailanganin. Okay? Sabi dito, figure B shows the deflected position of two different beams when loads are applied through the shear center and when they are not. Okay, ano daw ang effect kapag ka nakalagay yung load sa shear center at ano daw yung effect kapag ka wala sa shear center? Okay, kapag nasa shear center, di ba, pag naglagay ka ng vertical load, ano mangyayari? Dediretso siya, pababa. Bababa lang, magbe-bend lang siya, diretsong bending. Okay, pero halimbawa, ito, di ba? Naka-offset siya ng konti. So, ang shear center niya nasa gitna. Hindi siya dumaan doon sa shear center. Anong mangyayari? Bukod sa magde-deflect siya pababa, nagtitwist pa siya. Okay, nagkakaroon ng torsional effects. So, combined bending and torsion yung nangyayari kapag ka wala siya shear center. Okay, ito, sample nito, di ba? Kapag ka, channel, di ba? Paano mo daw siya lalagyan ng connection? Kadalasan nilalagay natin dito sa labas. Okay, bakit sa labas? Kasi nandito ang shear center niya. Kapag yan mo nilagay yung load, okay, ang mangyayari, magde-deflect lang siya pababa.
kapag ka yung purlin mo, nilagyan mo ng load, di ba? Dun sa diretso sa gitna niya, anong mangyayari? Bukod sa magde-deflect siya pababa, magte-twist siya paikot. Okay? Magtitiklop yan. Okay? So, anong implication nun? So, dito na tayo. So, ito pala, nalala ko na isang nireklamo sa akin, sabi, sabi kasi, sir, sana next time yung yung recording daw, kita daw yung sinusulat ko sa board. Nasa isip-isip ko, kung pumasok ka sana, di nakita mo sana yung sinusulat ko sa board. Di ba? Hindi ko na kasalanan yun. Anong gagawin ko di ba? Ito nga yung bare minimum, hindi nga kailangan ito ng recording, at least ni-record ko, di ba? Kung pumasok ka, di sana kompleto notes mo. Di ba? Problema ko pa ba yun? Anyway, so yun yung mga comments na okay, sige, accepted naman na may issue ka doon na kumbaga siyempre gusto mong pang preference mo, di ba? Preference mo na kung pwede, mas maayos yung recording. Ang gagawin ko? Ano magagawa doon? Di ba? Out of control mo na yun. So hindi ko na magagawa. Ha? Kaya nga. Anyway. Ngayon, dun tayo sa actual application, no? Kasi magandang discussion kasi ito. Discuss ko na ba yung dito sa section na ito? Sa site, no, kadalasan na pinag-aawayan ng mga naggagaling-galingan, yung purlin. Paano mo siya, syempre, meron kasing iba, yung mga sila foreman na 10 years experience, ginaganyan nila, sabi nila mas malakas daw ito. Agree ba tayo na hindi na natin pag-uusapan ito, mahina ito, kumpara dito sa dalawa? Mahina ito. Sabi kasi, malakas daw kasi dalawa daw yung paa. Tama ba? Kapag nag-bend yan, anong bending ito? Strong or weak axis? Di ba weak axis yan? So wala na tayong pag-uusapan, no? Invalid yung opinion nila kasi hindi naman sila nag-aaral. Nakawa nyo? Yung contractor nga nakausap namin, 10 years experience, yung biga ko, pinatagusan ng pipe Sabi niya doon namin sa may-ari, sabi niya sa may-ari, ma'am, 10 taon ko nang ginagawa yan. Yun yung problema. 10 taon mo na ginagawa, mali nga. Yan dahil mo na parang ginawang mali. Bawal yan, ha? Isipin mo, RC, di ba? Paano mo kinakalculate capacity niya? Sabi mo, 0.85 FRMCAB, di ba? Tapos nawala to. Anong matitira capacity doon? Nakuha nyo? Kwenta pa ba yan? Di ba? Ito yung beam mo, tapos tinanggal niya to. Anong natira doon sa beam mo? Wala na. Di ba? Tapos sabi, proud pa siya, sabi, tagal ko nang ginagawa yan. Ano sir? Yan daw yung bare minimum nila. Parang di pa kalat-kalat. Anyway, ayan. So, tawag dito, hindi lahat ng may experience, tama ang experience. Okay? Sasabi nga natin, di ba, mahalaga mahalaga na naiintindihan mo kung bakit ganun yung ginagawa mo sa solution. Kasi kung hindi mo naiintindihan kung ano yung process ng solution mo, hindi mo maiintindihan kung bakit mali ito. Tama ba? Kung nagsasaulo ka lang ng formula, hindi mo alam na ito yung B mo eh. Kung tinanggal mo ito, wala ka ng capacity. Tama ba? Dahil alam mo yung solution, alam mo yung implication, alam mo yung bawal tsaka hindi. Nakuha niyo. Okay, so hindi siya enough na alam mong pindutin. Dapat naintindihan mo rin ano ba yung nangyayari doon sa solution mo. Okay, kasi in the end, maraming mali sa site. No, maraming maling diskarte, no, na ikaw ang mapagsabi kung tama o hindi, depende sa kung ano yung napag-aralan. Nakuha nyo? Yung calculations dapat naiintindihan, hindi dapat pinipindot-pindot lang. Okay, so ito, balik tayo dito. Ang share center, sabi nandito. Ngayon, kapag ka nagko-connect tayo sa ating kinoconnect, syempre, wala ka na ibang pagkakabitan, di ba? Kunyari, meron kang roof, di ba? Roofing. Di ba? Dito may go-connect din, somewhere dito. So, yung gravity loads mo nandito. Okay. Ang tanong ngayon, anong mas tama? Itong nandito sa kaliwa o yung nandito sa kanan? Okay, ano yung mas tama? Sige. Kung nasa kanan, bakit yung nasa kanan? Kung yung nasa kaliwa, bakit yung nasa kaliwa?
Ay, meron kasing ito rin ingat kayo sa mga pinapanood niyo sa YouTube, no? Kasi meron kasing nagdi-discuss sa YouTube tapos pinakitaan pa niya na yung moment of inertia kasi ng channel ganito. Tapos ginawa niya, tinransfer niya yung moment of inertia dito. Na basta may search niyo na lang, makikita niyo sinasabi ko. Basta search nyo, paano ang tamang location ng basta something about sa Perlin. I-search nyo sa YouTube, tapos makikita nyo meron dumatandang engineer, nagdi-discuss siya, tapos kinalculate niya yung moment of inertia. Mali yung calculation niya. Okay, ngayon, hindi naman sa pambabash, pero mali talaga siya. Okay, ngayon, kaya natin ina-explain ito. Okay, para hindi ka basta-basta naniniwala, ina-explain natin kung ano dito sa dalawa yung tama at i-explain natin bakit ito yung tama. Okay, nakuha nyo? Common to common issue to. Tama ba? Nakakita ka na ng ganito? Tapos madalas ka rin makakita ng ganito. Okay, bakit? Kasi merong mga tao na hindi naman alam kung anong difference ng dalawa. Okay, pero merong tama dito, merong mali dito. Okay, ano yung mali dito? Sige, kayo muna. Halimbawa, kung yung kanan ng tama, bakit siya tama? Tingin niyo. Any idea? Try natin mag-justify tayo based dito sir na pag-uusapan, based na pag-uusapan. Kaya ako nga in-open up to kasi yun yung pinag-uusapan natin, no, yung shear center. Okay, anong mas tama? Yung kaliwa o yung kanan? Kaliwa, bakit? Kasi mas malapit sa shear center. No, hindi natin masabi na sakto. Pero kung ikukumpara mo yung location ng point na to, 'di ba, sa shear center niya, pag nakaganyan siya versus dito, 'di ba? Mas maliit ito. Mas maliit ang effect ng torsion dito. Siyempre, hindi mo makukuha ng perfect yan kasi siyempre depende sa root slope. Diba? Depende sa actual connection, depende. Pero kapag tinayo mo yan, ganyan, nakanganga siya paharap, di ba, pataas, di ba, generally, kung titingnan mo yung location ng forces mo, mas malapit dito. Di ba? Kung saktong nagkataon na yung shear center niya ay saktong-sakto talaga, hindi yun yung perfect, di ba? Diretsong bending lang, di ba? Diretsong bending, walang torsion. Unlike dito, na nandito yung connection mo, nandito shear center niya, ano mangyari? Ipipihit yan pababa. Okay? Ibig sabihin ba nun na mag-fail na agad to? Hindi naman. Okay? Pero mas malaki yung chance na mag-fail to kung ikukumpara mo dito. Mas malaki ang capacity nito. Okay? Kasi dito, less ang effect ng torsional effects. Nakuha? Okay? Yun yung reasoning. Hindi siya about sa moment of inertia, yung ganyan. Okay? Kasi parehas sa moment of inertia ng X tsaka Y. Kasi nakatayo parehas Okay? Ito yung hindi talaga. Iba talaga to. Okay? Ibang usapan to, ha? Okay, so iba kasi nagmamarunong, sabi nila, dapat daw ganito kasi mas matibay, dalawa kasi yung paano nakakabit, sabi. Mas mali ito. Kung may tatlong mali, kung may mali dito sa tatlo, pinakamali ito. Tama? Okay. So, huwag kayo maniniwala sa mga matatanda, hindi lahat ng matanda tama. Ayan. Okay, so ito na, proceed na tayo dito. Okay, proceed na tayo proceed na. Okay, next, sabi. Any shape bent about its, ubos na pala. May konting tayo. Kasing sabi. Ito na, mabilis na lang to. Any shape bent about its weak axis cannot buckle in the other direction. Ano sabi? So, lateral torsional buckling is not a limit state. Sabi sa weak axis daw, sa weak axis, hindi daw limit state ang lateral torsional buckling. Di ba yun yung mahirap na part? Kaya ibig sabihin, kung hindi siya magla-lateral torsional buckling, ang capacity niya ay plastic moment, matics. Ngayon, ang pinagkaiba niya lang dito, meron kong upper limit. Bakit daw may upper limit? Sabi, 1.6 FY/SY is to prevent excessive working load deformation kapag masasatisfy yan kung ito daw yung condition. Okay, ZY over SY is less than or equal 1.6. Kung algebraic manipulation mo yan, makuha mo na ZY is 1.6 SY. Okay? Kung yung 1.6 SY, isa-substitute mo dito, makuha mo to, 1.6 SY FY. Diba? So, doon nang galing yun. Okay, so basically, anong capacity mo daw sa weak axis? Ito, tapos may upper limit lang siya. Wala na yung mahabang formula para sa elastic torsional buckling, inelastic torsional buckling, lateral torsional buckling. Wala na yung ganun. Diretso ka na dito. Okay? So basically, nagdagdag ka lang ng additional step, pero yung additional step, madali lang. Okay? Madali lang siya. Kasi ito lang siya Okay, bukod doon, pwede ka lang magkaroon ng lateral torsional ng flange local buckling, which is, di ba, itong flange local buckling, yun na rin naman yung ginagamit mo doon sa strong axis Tingnan mo, ano pinagkaiba niya lang? Ito lang Di ba? Sa strong axis, syempre, ano yan? Di ba? Naka-SX yan. Kung weak axis, magiging SY lang siya. Yun lang.
alam mo na to eh, di ba? Alam mo siyang gawin sa strong, alam mo rin siyang gawin sa weak. So basically, itong weak axis is simplified version lang ng strong axis. Ngayon, anong difference niya? Siguro ito, babalikan pa rin natin to next time, no? Okay, pero ito papakita lang natin na sa calculation, no? Paano yung mangyayari sa solution. Okay, summarize lang natin, no? Tingnan natin dito yung mangyayari. Ito lang siya. Meron kang loads, okay, load sa meron kang load sa strong axis, meron kang load sa weak axis. I-ratio mo lang siya doon sa capacity niya sa strong at sa capacity niya sa weak, kailangan mas mababa lang siya sa 1. Pag mas mababa sa 1, okay. Pag hindi, syempre, hindi okay. Ganun siya kasimple. Itong capacity sa strong ay yung normal na ginagawa mo. Yung capacity sa weak is yung diniscuss natin kanina. Okay, pwedeng plastic moment, o kaya pwedeng yung 1.6 FYSY, tapos kung shine and compact, yung may additional formula lang. Okay, yun lang. Pinakita lang natin overview. Didiscuss natin ito in detail next meeting. Didiscuss pa rin natin to. Pero sinasabi lang natin is that, yung iba kasi, ito pala, may isa pa. Mahaba. May ano kasi nagsabi, Sir, hindi naman kasama yung yung biaxial bending sa last term. Di ba? Parang pina-point out is, bakit mo isasama yan hindi naman kasama last term yan? Di ba? Ang sa akin naman, bakit mo i-reject yung tinuturo sa'yo? Di ba? Kapag ba hindi tinuro yan sa'yo, ibig sabihin hindi na yan lalabas sa boards. Di ba? Hindi mo naman pwede sabihin na hindi naman tinuro ng college yan, ba't mo ilalabas sa board exam yan? Hindi naman ganun, di ba? Wala naman pa kayong examiner sa'yo eh. Di ba? Kapag tinuruan ka ng dagdag topic, dapat nga mas maging thankful ka kasi ibig sabihin yan, dagdag topic na hindi mo alam, di ba? Dagdag topic na dating hindi mo alam tapos alam mo na kasi na-cover na ngayon. Di ba? Tama ba? Kasi in the end, pagdating mo ng board exam, aaralin mo yan eh. Di ba? At least ngayon, nakita mo na may ganun pala kaysa doon sa wala. Nakuha niyo yung point? Okay, wag yung i-take negatively kung may mga additional topics. Advantage niyo yan. Okay, kasi in the end, lahat pwedeng lumabas, di ba? Lahat pwedeng lumabas. So, as much as possible, ma-encounter mo lahat ng pwedeng ma-encounter. Yeah, para pagdating ng boards no, sa licensure mo, di ba, masanda ka. Kaysa doon sa konti nga lang diniscuss, di ba? Tapos ang daming lumabas na hindi diniscuss, di ba? Yeah, mas malaking problema 'yun. Di ba? Nakuha niyo? Kaya yun lang. And so kung wala nang question yun na muna. Next meeting natin ay Monday. Yung exam natin exam natin ay next week na lang. Okay, next week. Okay, din. Next week din. So Monday meeting, lecture. Wednesday siguro activity tayo. Magaan tayo. May solving tayo. Wednesday and Friday for review. Tapos, Monday ng next week, dun tayo magki-quiz. Then, discussion ng quiz. Then, exam ng Friday. Okay, magkakaroon tayo ng extra, kung ayaw nyo, wag. Pero may activity doon. I mean, hindi kayo required, pero may activity na graded. Graded activity. Ito na yung attendance.